Paano kung sasabihin yung tanging sa'yo'y magpapagaling? Tuklaw ng ahas. Kakagat ka ba? Sa Surigao del Norte, Dato Kamandag ang tawag sa kanya dahil ang ipinanggagamot niya, makamandag. Ang pit viper o dupong, katuwang ng dinarayong manggagamot dito sa bayan ng Alegria sa Surigao del Norte, si Rosalio na mas kilala sa tawag na Dato Kamandag. Ito sa braso, ipakagat yung ahas. 28 years na akong nanggagamot hanggang ngayon. Ang mga dupong, hinuhuli lang daw ni Dato Kamandag sa kanilang bakuran, kakulay ng mga halaman, kaya hindi madaling makita. Dito, magpunta sila dito sa mga ganitong kahoy. Dekada 90 raw nung si Dato Kamandag tinuklaw ng ahas. Pero dahil malayo sila sa ospital, ang naisip niyang solusyon, muli ritong magpatuklaw. Masakit. Hanggang sa 3 araw na nawala na siya. Parang naalis lahat yung mga pakiramdam ko. Kasi may mga sakit ako noon. Wala naman akong tinitake na gamot. Binom ng dupong, yun siguro yung nakagaling. Hanggang ngayon, hindi na ako nakaramdang mga sakit. Mula noon, dinayo na raw si Dato Kamandag ng mga pasyenteng mula pa sa iba't ibang mga probinsya ng Mindanao. Gaya ng may leukemia na si Jolie Queen na 8 oras pa ang binahe mula Quezon sa Bukidnon para lang makapagpagamot kay Dato Kamandag. Last 2015, na-diagnose ako ng may leukemia. Year 2017, nag-start akong pumunta kay Dato Kamandag. Na-hospital ako noon, 50-50 na ako. Mabilisan yung pag-spread ng cancer cells sa katawan ko. Lagi na akong inatake. Tinaningan ako ng doktor na hindi ka naabot ng bukas. Ang mga dupong pinalabas ang pangil. Ito to, sa braso. Oh, ganyan. Medyo masakit, pero okay naman. Lagyan ng BCO. Ang sugat, pinahira ng snake oil o langis mula sa taba ng ahas. At sa loob lang daw ng 5 taong pagpapabalik-balik kay Dato Kamandag, si Jolie Queen, di umano, uminam ang pakiramdam. 6 na buwan na rin siya ngayong buntis. Around March, nagpakagat ako kay Dato Kamandag. After 5 months nung time na yun, nalaman ko na buntis ako na. Ang saya-saya. Dahil kay Dato Kamandag, nabigyan na pa ako ng chance na maging ina. Ang balita tungkol sa panggagamot ni Dato Kamandag, gumapang sa kaalaman ni Rosalita na meron namang heart enlargement. Pero ako namatikdan sa una ka ng makuyapan ko. Yung kasing-kasing muragay ka ng tusokon. Pasagdahan na naho kay kaya man lagi niya. Dito na nga di na makaya. Kutong nagpa-check up me, 10,000. Ana kay mga laboratory para nang tudai ko, mahal. Kaya nung araw na yon, magpapatuklaw siya sa dupong. Kay mahadlok lagi ko sa ahong una-una na lang nga. Total, mao naman gadyon ni og mapatay ko. Patay man gihapon. Di, aho dyan ni siya kanang testingan. Bago magpatuklaw si Rosita, hirap siyang huminga. So, ato na siyang papaakan para kalingkawas na siya sa iyang gibate. Salamat. Okay na siya ang ahong paminaw. Nga ang ahong likod, wala na sakit. Tanan, gaan na. Tunisyon lang yan. Magamit man namo yan sa pagkain namin. Para patunayang ligtas ito, dupong din ang ipinakakagat niya sa 7 buwang gulang niyang apo. Nagsimula kami ng 3 months pa lang siya, hanggang 1 year siya, ipapakagat sa dupong for immunization. Strong sila, bihira silang magkasakit. Grade 1 pa yata yung bata ko. Nilagnat, pinakagatan ko yung bata ko hanggang nawala yung lagnat. Maling yung bata. Itong hawak ni Dato Kamandag ay isang makamandag na ahas. Meron silang tinatawag na mga hemotoxins. Ang kanyang damage sa tao ay ang circulatory system. Ang diabetic na si Kairos, kay Dato Kamandag din daw nagpagamot, pero ang kanyang buhay nalagay sa alanganin. Karoon po ako ng allergic reaction.
Yung maga niya is likod hanggang dito. Sobrang kati and umabot sa point na pagdating ko sa bahay, sumuka po. Ako yung nakagat na ng siguro more or less 1,005. Wala namang nangyaring masama sa akin. Bilang gamot sa mga tao, yung mismong snake venom ay wala pang pag-aaral sapagkat masyadong delikado yun eh. Walang available na anti-venom against viper venom dito sa Pilipinas. Nirerespeto natin yung mga ganitong klase ng practices pero kailangan alam ng mga tao na merong kaakibat na danger, na panganib kapag ginagawa natin ito. Sobrang laking tulong po talaga, especially sa financial dahil hindi lamang po mahal yung insulin na ini-inject ko. Mura po talaga compared sa medical po na expenses. Yung mga taong kumakapit sa ganitong klaseng panggagamot ay walang malapitang health services na medyo malapit-lapit sa kanila. Marami tayong mga programa na tumutugon sa mga iba't ibang klaseng sakit kagaya ng schistosomiasis, diabetic at hypertensive na mga programs natin. Nagbibigay tayo ng mga gamot sa kanila. Hindi siya legal, wala siyang permit. Ikaw collect kasi hindi lang yung mismong wildlife, pati yung kanyang mga byproducts. Ilagay ko na sila sa nature. Gusto nila akong hulihin kasi wala na akong permit. Kaso lang, itong mga ahas na to, hindi man kinulong. Hindi ko naman hinihikayat ang lahat na magpakagat. Hindi naman kasi lahat ng tradisyonal na masasabi nating masama. Pasalamat tayo kung ang maging epekto ay beneficial pero hindi natin masabi kung yun ay magiging epekto sa lahat ng mga tao na paggagamitan ng ganong klaseng snake bite. Pagdating sa ating kalusugan, dun po tayo sa sigurado lang para hindi tayo tuklawin ng kapahamakan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.